Gabi na nang buksan ng hardinero ang malaking gate upang papasukin ang taxi na sinasakyan ni Alora. Hindi makapaniwala ang hardinero na makita ang dalaga. Magkahalong tuwa at pagkabigla ang nasa mukha ng katulong ng pumasok sa kabahayan ang dalaga. Ang Mama Isabel, tulog na ba? Hindi pa, ma. Nasa silid niya. Sagot ng katulong. Ipaghahanda kita ng hapunan, ma'am. Tumango si Alora. 2 buwan at kalahati siyang nawala. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa bahay nila. Kinakabahang pumanhik siya sa hagdan. Parang binibilang ang mga baitang. Umeeko sa tenga niya ang tinig ng ama niya nang tinatawag siya. Napapikit ng mahigpit sa barandilya ang dalaga. Huminto sa tapat ng kwarto ng mama niya. Kumatok ng marahan. Tuloy. Ani ng mama niya. Bukas iyan. Marahan niyang binuksan ang pinto. Nasa silyang digulong ang mama niya at nanood ng TV. Mama, biglang lumingon ang mama niya. Alora, patakbong yumakap sa ina ang dalaga. Napalugmok sa kandungan nito. May kung ilang minutong nanatili siya ng ganoong ayos. Parehong umiiyak, pero walang tinig na lumalabas mula sa mga labi. Hinaplos ng kanyang ina ang kanyang buhok. Anak, bakit ngayon ka lang? Hindi ko alam ang nangyari sa papa, mama. Sa paputol-putol na salita, ay sinabi sa ina ang nangyari sa kanya. Nilaktawan ang bahaging may kinalaman sa suliranin ng kanyang puso. Kumuha ng tisyo ang kanyang ina at nagpunas ng mga mata. Hindi ko alam kung tamang sabihin na mas mabuti na ang nangyari sa papa mo, Alora. Bakit hindi ninyo sinabi sa akin gayong matagal na ninyong alam? Humihikbing tanong ng dalaga na naupo sa gilid ng kama. Hindi ko gusto masira ang pagtingin mo sa ama mo. Your father may be a lot of things, pero mahal ka niya. Isa siyang mabuting ama kung ikaw ang pag-uusapan. Ikaw ang lahat sa buhay niya. Ang tanging katotohanan sa buhay niya. Sa balat kayong mundong ginagalawan niya. Sumandal ang kanyang ina sa upuan. But he wanted me to marry Kiel. Mayroon siyang mali. At distorted na pangmalas pagdating sa bagay na iyon. His love for you became an obsession to protect you because of your innocence. Buong buhay mo, you were sheltered. Sa 20 years ng buhay mo, si Kiel ang kauna-unahang boyfriend mo. Hindi ka pinayagan ni Mauro na gawin ang mga normal na bagay na ginagawa ng ibang mga kasing edad mo. Like parties, disco, at kung ano-ano pa. Hindi ako nagrereklamo, mama. Ayaw ko rin naman ang mga bagay na iyon. Naalala ang dibo niya na kung saan ang party ay ginanap sa lunang bahay nila. Boys were invited pero nandoon ang papa niya na nakamasid. Totoo, iha. Napakabait mong anak. Wanting only to please your father. At sa palagay ng ama mo, kung katulad ni Kiel ang mapapangasawa mo, ay mananatili kang unaffected. Patuloy ng kanyang ina. Mahigpit ko siyang kinausap laban doon. Nakikita ko na ang magiging buhay mo. Ang pagkawasak ng buhay mo. Pero kilala ko ang ama mo. But that was insane. Nagkibit balikat ang kanyang ina. Tinakot niya akong papatayin. Pero hindi ako takot para sa sarili ko. Hindi ko kayang isipin makita kang nawawasak kung malaman mo ang tungkol sa ama mo. Sa pagkatao niya. May pait ang tinig nito. Mali marahil akong nagsasawalang kibo. Hindi ka naging maligay sa piling ng papa. Di ba, mama?
Tanong na alam niya ang kasagutan. Gusto lang niya ang confirmation. I have you, darling. Masuyo nitong hinaplos ang mukha ng anak. Nang mawala ka, marami akong binayaran upang hanapin ka. Hindi namin iniisip na napunta ka ng Davao dahil walang dahilan para doon ka magpunta. Patawarin mo ako, ma, sa mga pagkukulang ko sa iyo. Hindi mo kasalanang lumaki kang malapit sa ama mo. Isa pa, napabayaan din kita mula nang makulong ako dito sa silyang digulong na ito. Sagot ng kanyang ina, na binuksan ang drawer ng tokador at may kinuha. Isang sobre at ibinigay iyon sa anak. Nakita ko ito sa mesa sa library ng araw na magbaril ang papa mo. Para sa iyo ito, anak. Tinitigan ng dalaga ang sobre. Para sa kanya. At sulat kamay ng papa niya. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. To my one and only Alora, forgive me. I have always loved you. Haven't I? Love, Papa. Lumakas ang hikbi ni Alora. Dinala sa dibdib niya ang sulat. Hinawakan siya ng kanyang ina. Kung buhay ang papa mo, will things still be the same? Hindi ko alam, Mama. Hindi ko alam. Napatawad ko na ang papa. Pero ang respeto ko para sa kanya, hindi ko alam kung maibabalik ko pa sa dati. Ganoon din marahil ang palagay ng papa mo. Kaya nagdesisyon siyang kitlin ang sariling buhay. Hindi niya matatanggap iyon. Maingat na ibinalik ni Alora sa sobre ang pinagkunan nito. Si Kiel, Mama. Nasa kumpanya pa ba siya? Tumalim ang mukha niya. Nang mamatay ang papa mo, ay nag-resign na din siya. Huwag mong pakamuhian si Kiel, Alora. Biktima rin siya sa manipulasyon ng iyong ama. Hindi ka niya gustong dayain. Sinabi niya sa akin iyon noong magkasintahan pa lang kayo. Pero tulad ko, wala siyang magagawa dahil sa iyong ama. Inikot ng kanyang ina ang kanyang wheelchair. Marami tayong dapat pag-usapan, Iha. Pero alam kong pagod ka. Ipahanda mo ang pagkain kay Isabel. At pagkakain ay magpahinga ka. We'll have plenty of time. Nangabay ito patungo sa kama. Aalalayan sana ni Alora ang ina. Pero tumanggi ito. Nasa iyo ngayon ang responsibilidad na pamahalaan ang kumpanya, Iha. Gusto ko naman magpahinga sa mga office works. Tumango si Alora at lumabas ng silid. Sa dating kwarto ay binagsak ang sarili sa higaan. Pagod na pagod siya. Katawan, puso, isip at damdamin. Masakit ang nataklasan niya sa kanyang ama at sa kay Kiel. At higit sa masakit na malamang wala na ang papa niya. Pero pagsamasamahin ang mga iyon, ay doble pa rin ang sakit ng dulot ng sugatang puso. Paano siya mabubuhay sa piling ng isang lalaki sa tuwing yayakapin at hahagkan siya? Ay ibang babae ang nasa isip nito. Papakasalan siya subalit nanatiling nakabanda na sa puso ang dating pag-ibig. Paano siya ngayon? Paano niya harapin ang bukas? Tama ba ang pasya niya? Bakit lagi ay tumatakbo siya? Kung paano lumipas ang mga araw ay hindi alam ni Alora. Patuloy nag-uumaga at gumagabi. Para siyang robot na disusi. Pinapamahalaan niya ang kumpanya nila sa tulong ng Tito Pepe niya, ang Vice President at isa sa mga stockholders. Kaibigan ito ng mama niya. Pinag-aralan niya ang loob at labas ng negosyong naiwan ng papa niya. At dahil doon niya ibinuhos ang isip at katawan, ay madali niyang natutuhan ang pamamalakad sa loob lamang ng ilang linggo.
Nakaraan at nakaraan ang ika-21 niyang kaarawan na hindi pinansin sa kabila ng pagpipilit ng kanyang ina na magpa-party sila. Maraming mga kabinataan ang nagtatangkang makalusot sa pader na inilagay niya sa sarili. Subalit magalang niyang naiwasan ang mga ito. Sa nakita kong anyo ni Larry, anak, ay natitiyak kong ultimatum ang ibinigay mo. Nagkibit lamang ng balikat si Alora at patuloy na inayos ang mabulaklak sa florera. Akala ko pa naman ay magkasundo kayo. Gwapo, galing sa isang mabuting pamilya at isang mahusay na abogado. Patuloy ng kanyang ina. Hindi ako interesado sa kanila, mama. Matagal siyang tinitigan ng kanyang ina. Natitiyak kung walang kinalaman ang pagkatao ng iyong ama at ni Kiel sa attitude mo ngayon, anak. Hindi na ikaw ang dating Alora. You have changed. Physically and emotionally. Ma, you're imagining things. Walang nagbabago sa akin. Saglit na sinulyapan ang ina at bahagyang ngumiti. Tingnan mo ang sarili mo. Buong buhay mo ay laging mahaba ang buhok mo dahil ayaw mo nang maiksi. Pero ngayon, kulang na lang ay magpakalbo ka. You're still very pretty, Iya, at bagay sa iyo. Lamang, bakit ba I have the feelings na sinasadya mo ang lahat ng pagbabago? Hindi dahil gusto mo, kundi nagre-rebelde ka. Mahabang wika ng kanyang ina. You're not my sweet Alora anymore. Something happened in Davao. Natitiyak ko. Bahaw na tawa ang sagot ng dalaga. Mama, ibinibigay ko na lang ang sarili ko sa posisyon ko bilang isang presidente sa kumpanya. I cannot be your old demure little girl sa mga barakong kinakausap ko sa araw-araw at sa boardroom. Isa pa iyan. Trabahong kalabaw ang ginagawa mo. Nariyan naman ang tito mo at ibang mga executives. Hindi kailangan patayin mo ang sarili mo. Halos hindi mo na makuhang kumain pag uwi mo. Ang laki ng inihuhulog ng katawan mo. Ang sabi nila ay pang-model ang katawan ko. Pilit siyang ngumiti at nagbiro. Hindi kita pinipilit na magsabi ng totoo, Alora. At 21, dapat ay nag-i-enjoy ka. I know you for being a shopping freak. Pero ngayon, ay hindi mo madalaw ang mga department store. Gusto nang magalit ng kanyang ina. Hinalikan ng dalaga ang pisngi ng kanyang ina. Huwag kang mag-alala sa akin, mama. Ikaw ang dapat na seryosohin ang therapy mo. Ayon kay Dr. Martinez, ay posible kang makalakad kung gugustuhin mo. Do it and we'll go abroad together. At pumanhik na ang dalaga. Sinundan siya ng tingin ng kanyang ina. Natitiyak nitong puso ang suliranin ng kanyang anak. Sino ang mapalad na lalaking ipinaggaganito ng anak? Ma Margarina, may bisita po kayo. Sino raw, Isabel? Ang owner-developer ng isang subdivision sa may bandang itaas mo. Sandaling nag-isip si Margareta. Ano ang pangalan niya, Isabel? Mr. Gino Vinson. Muling napaisip ang ina ni Alora. Pamilyar ang pangalan na binanggit. Oo, naalala ko na. Kilala po ninyo siya, ma'am? Of course. Alalayan mo ako sa pagbaba, Isabel. Ani ng ina ni Alora na naglakbay ang isip. Nagkausap at nagkilala sila ni Mr. Vinson mahigit na 1 taon ang nakakaraan nang ipagbili niya ang lupa niya sa Cagayan de Oro. Ibinili ito ng Benson's Realties at ginawang subdivision. At alam niyang ito rin ang may-ari ng subdivision na dinidevelop sa susunod na phase. Sa ibaba ng hagdan ay naroon na ang wheelchair niya. Inilalayan siya ni Mr. Vinson na makababa siya. Allow me. Please,
And thank you. Sige na, Isabel. Tinulungan siyang makaupo ng binata sa silyang digulong. Sa sala tayo, iho. As you wish, ma'am. Sagot ng binata. At dito na po nagtatapos ang part 10 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless po everyone.